Ako si Maria Santos, 30 taong gulang, at isang inang walang asawa ng magandang anak na si Althea, 5 taong gulang. Sa loob ng 1,000,000 taon, hindi ko naisip na tatawagin ako ng sarili kong ama, na kahihiyan ng pamilya, sa aming Thanksgiving dinner, bago kami itaboy palabas sa malamig na gabi ng Nobyembre. Ang hindi alam ng tatay ko at ng iba pang miyembro ng pamilya ay nakadepende sila sa P1 bilyong yaman ko sa loob ng maraming taon. Simple lang ang sinabi ko, sige, at lumabas ako nang nakataas ang ulo. Bago ko ikwento kung ano ang nangyari ng gabing iyon, sabihin mo nga sa comments kung saan ka nanonood. Kung may nakaantig sa'yo ang kwento ko, pindutin mo ang subscribe dahil ang mga sumunod na pangyayari ay nagbago ng lahat para sa akin at sa anak ko. Lumaki ako sa pamilyang Santos, lahat dapat perpekto. Ang aming colonial style na bahay sa isang mayamang subdivision sa Metro Manila ay laging malinis, handa sa biglaang bisita mula sa business partners ni tatay o sa mga kaibigan ni nanay sa garden club. Si tatay na si Ricardo Santos ay bank executive, sinusukat ang tagumpay sa pera at social status. Si nanay na si Elena ay perfect na may bahay, maayos ang pananamit, palakaibigan at obsessed sa pagpapanatili ng imahe ng pamilya. Mula pagkabata, natutunan ko na may kondisyon ang pagiging tanggap sa bahay. Tayo ng diretso Maria, bulong ni nanay ng mahigpit sa mga sosyal na gathering. Ang postura mo, mukha kang pabaya. Mas diretso ang sermon ni tatay. Bakit hindi ka kasing sipag ni Kuya Rico? O bakit hindi ka kasing galing ni Ate Jennifer na hindi nagdulot ng problema sa atin sa edad mong miyan? Si Rico, 2 taong mas matanda sa akin, ang golden child, debate team captain, Ateneo graduate, mukhang perpekto sa lahat. Si Ate Jennifer, 4 na taong mas matanda, ang social na bubuyog, nagpakasal sa college sweetheart na si Paul pagkatapos makapagtapos at mabilis na nagkaroon ng 2 apo sa tamang timing. Tapos ako na. Lagi akong iba, mas gusto ang computer kaysa sa formal na party, naakit sa startups kaysa sa social climbing. Magaling ako sa school, pero mas pinipili kong mag-code sa kwarto kaysa dumalo sa country club events na importante sa magulang ko. Nagbago ang lahat noong senior year sa college nang makilala ko si Juan sa business ethics class. Guwapo siya, ambisyoso, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong tunay na nakikita ako ng isang tao. Pagkalipas ng 6 na buwan ng pagdidate, nalaman kong buntis ako. Nang sabihin ko kay Juan, nawala siya. Binlock ang number ko. Iniwan ang shared classes namin at tuluyang nawala sa buhay ko. Naalala ko pa ang tawag ko sa magulang ko. 27 segundo ang katahimikan pagkatapos kong magsalita. Binilang ko ang bawat segundo habang tumitibok ng malakas ang puso ko. Lagi kang determinado na ipahiya ang pamilyang ito, sabi ni tatay sa wakas. Umuwi ka, aayusin natin to. Ang ibig sabihin ng ayusin ay adoption o abortion. Nang sabihin kong itutuloy ko ang bata, nagsimula ang tunay na parusa. Malamig na tingin sa family gatherings, mapanlait na komento tungkol sa mga babaeng sinayang ang future nila. Sinabi ni nanay sa mga kaibigan na nagpapahinga ako sa pag-aaral dahil sa health reasons. Kahit paano, natapos ko ang degree ko, online classes at self-study habang natutulog ang anak ko. Mahirap ang unang mga araw. Nagpaupa ako ng maliit na studio apartment. Nag-freelance ng programming habang nagbabantay ng bata. Kaunti lang ang suporta ng pamilya, paminsan-minsang magbantay pero may sermon tungkol sa maling desisyon ko sa buhay. Ang hindi alam ng pamilya ko ay sa mga gabing walang tulog na yon, gumawa ako ng isang bagay na may halaga. Ang startup idea na pinag-isipan ko mula pa noong second year college ay nagsimulang makakuha ng atensyon. Sa unang birthday ni Althea, nakuha ko na ang seed funding. Pag 3 years old na siya, na-acquire ang company ko sa halagang parang imposible, P1 billion after tax. Pero itinago ko ang tagumpay na to sa pamilya. Lumipat ako sa simpleng 3-bedroom house. Sinabi sa kanila na nakakuha ako ng stable job sa tech support at tiniis ang kanilang pang-aalipusta at paghatol sa bawat family gathering. Gusto ko silang tanggapin ako at si Althea dahil sa kung sino kami, hindi dahil sa pera ko.
Samantala, lihim akong naging financial savior nila. Nang maapektuhan ang investments ni tatay sa recession, binayaran ko ang mortgage nila gamit ang dummy company. Nang kailangan ng capital ang mga negosyo ni Kuya Rico, may mysterious angel investors na lumitaw. Nang kailangan ni Ate Jennifer ng tuition sa exclusive private schools ng mga anak niya, may scholarships na bigla na lang dumating. Sa buong panahong yon, lumaki si Althea na matalino at may malasakit, hindi na apektuhan ng subtle na kalupitan ng pamilya. Gusto niyang bumisita sa lolo at lola, hindi alam ang fake compliments nila at ang paghahambing sa mga maayos na anak ni Ate Jennifer. Sa Thanksgiving ngayon, 5 years old na si Althea at 30 na ako. Umaasa akong mapapawi na ng panahon ang paghatol nila. Matagal nang excited si Althea na makita ang mga pinsan at kainin ang sikat na apple pie ni Lola. Kinumbinsi ko ang sarili ko na magiging iba ngayon. Ngayon, baka makita na nila kami. Talagang makita at tanggapin kami kung sino kami. Mali ako. Maliwanag at malamig ang umaga ng Thanksgiving. Tumatalon si Althea sa kama ko ng 6 a.m. Kumikislap ang mata sa excitement. Punta na ba tayo kay Lola at Lolo, Mami? Tanong niya, magulo pa ang kulot niyang buhok mula sa tulog. Hindi pa, baby. Ngiti ko, niyakap siya. Marami pa tayong oras maghanda. Maraming linggo akong naghanda para sa araw na to. Binili ko ang favorite Bordeaux ni tatay. Mas mahal pa yon kaysa sa akala nila weekly earnings ko. May thoughtful gifts para sa lahat. Leather portfolio para kay tatay, designer shawl para kay nanay, educational toys para sa mga apo. Pagkatapos ng breakfast, tinawagan ko si nanay para i-confirm ang oras. Tense ang boses niya. 4 p.m., sharp ang kain. Maria, ayaw ni tatay ng late. Punta kayo bago mag-2 ha? May dala ka bang maiambag? Pause. Si Ate Jennifer na ang bahala sa sides. Masarap ang ginagawa niyang sweet potato. Ikaw, siguraduhin mo lang na on time kayo ni Althea. At please damit na appropriate si Althea. Last Christmas, medyo OA yung checkered dress. Yung checkered dress na, yun ay magandang velvet holiday dress na favorite ni Althea. Kinagat ko ang labi. Magiging maayos kami nay, kita-kits mamaya. Pagkababa ng tawag, huminga ako ng malalim bago gisingin si Althea mula sa siesta. Ginugol namin ang hapon sa paghahanda, tinulungan ko siyang magsuot ng bagong dress, navy blue with white trim, sapat na conservative para sa magulang ko, pero sapat na cute para maramdaman niyang special siya. Ang ganda mo, baby, sabi ko habang pinipilipit ang buhok niya. Ikaw din, mommy, sagot niya. Hinaplos ang manggas ng chestnut sweater ko. Darating ba si Kuya Rico? Sabi niya last time, magtuturo siya ng magic trick. Darating lahat, pinakalmahan ko siya. At magkakaroon tayo ng magandang oras. 45 minutes ang biyahe papuntang suburban house ng magulang ko. Eleganteng colonial home, perfect landscaping, circular driveway kung saan laging nasa prominent spot ang Mercedes ni tatay sa harap ng steps. Ang hindi alam ng pamilya ko. Ako ang nagbabayad ng mortgage nila sa nakalipas na 3 taon matapos maapektuhan ng husto ang portfolio ni tatay. Ang bahay na pinagmamalaki nila ay matitira kung wala akong lihim na intervention. Dumating kami 1:45 p.m., 15 minutes early. Niyakap ni Althea ang maliit niyang gift bags para sa lolo at lola habang papalapit sa pinto. Binabalanse ko ang case ng wine at mga regalo, huminga ng malalim at pinindot ang doorbell. Si Ate Jennifer ang nagbukas, sumasabay ang perfect bob haircut niya. Maaga ka naman, sabi niya nang walang itinatago na irita. Tumingin siya kay Althea ng pilit ng ngiti. Hi Althea, nasa playroom ang mga bata, wag mong madumihan ang dress bago mag-dinner ha? Walang yakap, walang warm welcome. Naramdaman kong sumiksik si Althea sa paa ko, biglang nahihiya. Sige na baby, hikayatin ko. Hanapin mo ang mga pinsan mo? Nang mahinang pumunta si Althea, tumingin si Ate Jennifer sa akin. Tapos na si Mommy mag-set ng table, si Tatay at si Paul nanonood ng basketball kasama sina Aiden at Zoe. Ang mga anak ni Ate Jennifer, 7 at 9, mukhang tinatamasa ang privileges na wala si Althea. Lumabas si Kuya Rico mula sa kusina, may hawak na baso ng tubig. Sa 32, matangkad at may otoridad na katulad ni tatay.
"Hi little sister," sabi niya, niyakap ako ng basta. "Tech support pa rin?" "Stable naman," sagot ko ng pilit ng ngiti. Hindi binanggit na ako na ang may-ari ng company at may 50+ employees. "Buti naman at nanatili ka," sabi niya ng may superiority, parang ang pag-answer ng phone ay malaking improvement kaysa total failure. Ako na magdadala ng wine kay tatay. Papunta ako sa kusina para batiin si nanay nang marinig ko ang boses ni tatay mula sa study. Maaga siya, syempre. Siguro wala nang pupuntahan. "Nakita mo ba yung damit ng bata? Buti hindi na naman yung hindi bagay." Natigilan ako. Sumikip ang dibdib. Tapos itinuwid ko ang balikat at nagpatuloy. Hindi ko hahayaang sirain nila ang araw ni Althea. Ngiti lang at dadaanin ko ang dinner na katulad ng dati. Sa kusina, inaayos ni nanay ang cranberry sauce sa crystal bowl. Sa 60, payat pa rin si Elena Santos. May highlights ang buhok. Tumingala siya nang pumasok ako. "Maria, maaga ka masyado." Parehong malamig na tono. "Hi, Nay. Happy Thanksgiving po." Inilagay ko ang mga dala at lumapit para halikan ang pisngi niya. Pinayagan niya pero nanigas ang katawan. "Ilagay mo sa dining room. Pagkatapos na ng dinner ang gift-giving ngayon," sabi ni Jennifer. Mas polite daw. "Sige po," sabi ko, kinuha ulit. "May maitutulong ba ako?" Tapos na kami ni Jennifer. "Bakit hindi mo tingnan si Althea? Siguraduhin mong hindi niya iniistorbo sina Aiden at Zoe." Tumango ako at umalis, pamilyar na pagkabigo sa tiyan. Pero sinabi ko sa sarili ko na simula pa lang ito ng gabi. Pwede pang bumuti. Panatilihin ang positive vibe at panatilihing masaya si Althea. Sa hallway, narinig ko ang bulungan ni na Ate Jennifer at tatay. Maganda naman ang suot ng bata. Kahit paano, sinabi ni Ate Jennifer, kahit Diyos lang ang nakakaalam kung paano niya nabili yon sa sweldo niya. "Siguro na max out na naman ang credit card," sagot ni tatay. "May mga taong hindi natututo ng financial responsibility." Mabilis akong lumagpas, nagkunwaring hindi ko narinig, namula ang mukha sa irony. Yung taong lihim kong binabayaran ang mortgage, nangangaral tungkol sa financial responsibility. Pagdating sa playroom, nakahinga ako ng maluwag. Nakita ko si Althea sa sulok, nagbabfan ng picture book mag-isa habang naglalaro ng video game ang mga pinsan, sadyang iniiwasan siya. "Hi baby," sabi ko ng masigla. "Masaya ka ba?" Maliit ang ngiti niya, hindi umabot sa mata. Sabi ni Aiden, hindi pa raw ako sapat na laki para sa game nila. Sumakit ang puso ko pero pinanatili ko ang cheerful tone. Kaya nga, bakit hindi natin tingnan kung kailangan pa ni Lola ng tulong sa kusina? Sigurado akong gusto niyang turuan ka kung paano mag-fold ng napkin na magaganda, yung mga hugis na gusto mo. Habang magkahawak kamay kaming naglalakad pabalik sa kusina, lihim akong nangako kay Althea. Kahit anong mangyari ngayong gabi, ipoprotektahan ko siya mula sa pag-unawa sa tunay na ugali ng pamilya natin sa kanya. Karapat-dapat siyang maniwala sa init at pagtanggap na dapat kasama ng pamilya kahit masakit ang realidad. Exactly 4, tinunog ni nanay ang maliit na silver bell na wedding gift mula sa lola niya. Tumunog ito sa buong bahay, tinatawag ang lahat sa dining room. Hinigpitan ni Althea ang kamay ko habang papalapit sa elaborately set na hapag. Agad kitang-kita ang seating arrangement at ang ibig sabihin nito. Si tatay sa head, si nanay sa kabilang dulo. Sina Kuya Rico at Ate Jennifer kasama ang asawa at mga anak sa gitna, mga place of honor. Kami ni Althea sa dulo, katabi ni nanay pero pinakamalayo kay tatay, parang nakakahawa ang mga pagkakamali namin. "Lahat, sa upuan niyo na," sabi ni tatay kahit hindi kailangan ng place cards. Alam naman ng lahat ang ranking sa family hierarchy. Umakyat si Althea sa upuan, nakabiti ng paa sa sahig. Walang nag-isip ng booster seat. Nasa sulok lang yon mula nang lumaki ang mga anak ni Ate Jennifer. "Maria, siguraduhin mong hindi matutumba ni Althea ang kahit ano sa tablecloth," sabi ni nanay. "Belgian lace yan." "Mag-iingat po siya," sabi ko, nilagyan ng napkin ang kandungan niya. Ngumiti ako ng encouraging sa anak ko, pilit siyang ngumiti pabalik. Tumayo si tatay para i-carve ang turkey, annual performance niya. Puting damit, necktie, kahit family dinner.
Perpekto ang suklay ng pilak na buhok, tuwid ang postura kahit siksente na. Bago tayo magsimula, anunsyo niya, hawak ang crystal glass. Gusto kong magbigay ng toast sa pamilya natin at sa lahat ng blessings natin ngayong taon. Sistematiko niyang inisa-isa ang achievements. Kay Kuya Rico nanalo ng malaking contract ang consulting firm niya. Kay Ate Jennifer nag-raise ng mahigit 2.8 milyon ang charity gala niya para sa pediatric hospital. Kay Paul, naging partner na sa law firm. Kay Aiden, nakapasok sa travel basketball team. Kay Zoe, nanalo ng Citizen Award sa school. Huminto siya, sadyang tinitigan kami. Iniiwasan kaming dalawa. At kay Elena, na walang sawang dedication ang nagpaposible sa mga gathering natin. Nakalutang ang pag-omit, obvious at deliberate. Tumingala sa akin si Althea, nalilito. Kami naman po, Mami. Bulong niya, medyo malakas sa biglaang katahimikan. Tumawa ng mahina si Paul. Bibig ng bata, sabi niya, parang hindi naaangkop kaysa innocent ang tanong ni Althea. Ewan ko lang, sabi ni tatay ng pilit ng ngiti. Siguro pwede nating banggitin ang persistence ni Maria sa current position niya. May value ang consistency. Backhanded compliment, pero ngumiti ako para kay Althea. Salamat po, tay. Magandang taon para kina Althea at sa akin. Anong grade level ka na, Emily? Tanong ni nanay, mali ang pangalan ulit. Althea po ako, Lola. Pagtutuwid ni Althea ng magalang. Kindergarten po, sabi ng teacher, grade 2 level na po ako sa pagbabasa. Sagot ni nanay ng walang gana. Si Aiden, grade 3 na sa edad mo, di ba Jennifer? At ganun na lang, bumalik ang usapan sa achievements ni na Kuya Rico at Ate Jennifer at mga anak nila. Nang banggitin ko ang talent ni Althea sa drawing, agad kinuha ni Ate Jennifer ang phone para ipakita ang art ni Zoe na na-display sa school lobby. Nang subukan kong pag-usapan ang libro na nagustuhan ko, pinutol ako ni Kuya Rico para ikuwento ang financial article kung saan siya na-quote. Ang pagkain, pinapasa ang pinakamasarap na portion, lalo na sa lahat maliban kina Althea at sa akin. Lalong tumindi ang comments ni tatay habang nauubos ang pangalawang baso ng mamahaling Bordeaux na dala ko. So Maria, sabi niya sa gitna ng katahimikan, naisip mo na bang bigyan si Althea ng proper father figure? Kailangan ng bata ng stability, alam mo naman. Maingat kong inilagay ang tinidor. May stability si Althea. Maganda ang bahay namin, maayos ang routine at puno ng pagmamahal. Pero walang lalaki sa bahay, giit niya. Paano matututo ang bata ng proper family values? Bago ako makasagot, sumabat si Ate Jennifer. Speaking of family values, sabi niya nang may makahulugang tingin kay Paul. May announcement kami ni Paul. Bigla lumipat ang atensyon kay Ate Jennifer, inilagay niya ang kamay sa flat pa ring tiyan. Buntis ako, 3 na namin darating sa June. Sumabog ang excitement sa hapag. Talagang nagpalakpak si nanay, tumayo ulit si tatay para sa isa pang toast. Malinaw na tiningnan ako ni Althea, naramdaman ang malaking difference sa pagtanggap sa balita ni Ate Jennifer kumpara sa cold acknowledgement sa existence namin. Magandang balita yan, sabi ko ng taos-puso, dahil kahit anong mangyari, wala akong sama ng loob kay Ate Jennifer, sa happiness niya o sa lumalaking pamilya niya. Congratulations, Ate Jennifer at Kuya Paul. Salamat, sabi niya. Halos hindi ako tiningnan bago tumingin kay nanay. Iniisip naming gawing bedroom ang living room. Sana makatulong ka sa design, Nay. Siyempre naman, ang saya-saya ng balita, isa pang apo. Ngumiti ng maliwanag si nanay, hindi binanggit na apo rin niya si Althea. Nang dumating ang dessert, tumikhim si Kuya Rico. Dahil nagsha-share tayo ng good news, may announcement din ako. In-offer ako ng director position sa Henderson Financial, kasama ng malaking salary increase at stock options. Isa pang round ng over-the-top congratulations. Tumulo pa ang luha ni tatay, isang bagay na hindi ko pa nakita para sa kahit anong achievement ko. Kailangan natin ng magandang whiskey, sabi niya, tumayo para kunin ang prized bottle mula sa cabinet. Habang wala siya, hinila ni Althea ang manggas ko. Mommy, pwede ko bang ikwento sa kanila ang art award ko sa school? Siyempre, baby, sabi ko. Tumango ng encouraging. Umupo ng tuwid si Althea. Nakakuha po ako ng blue ribbon sa painting ko sa school.
Proud na anunsyo niya. I-display po sa Winter Art Exhibit. May awkward silence bago sabihin ni nanay, "Maganda yan, apo. Jennifer, ikwento mo pa kay mommy ang plano mo sa nursery." Nalungkot ang mukha ni Althea at naramdaman ko ang galit na tumataas. "Actually," sabi ko, "mas malakas kaysa balak, napaka-espesyal ng achievement ni Althea. 3 lang sa buong elementary ang napili para sa district exhibit. Naku, hindi lahat kayang magbayad ng art programs sa private school," sabi ni Ate Jennifer nang may dismissive wave. "Sigurong iba ang standard sa public school." Sa Westfield Academy si Althea, pagtutuwid ko, isa sa pinaka-prestigious na private school sa area namin. "Westfield?" Parang nagulat si nanay. "Paano mo kayang bayaran yon sa sweldo mo?" "Maayos ko pong pinamumuhalaan ng pera ko," simple kong sagot. "Siguro mula sa child support ng absent father," komento ni tatay nang bumalik siya dala ang whiskey. "At least may use din siya." "Sa totoo lang po, ni isang sentimos hindi binigay ni Juan na child support," sabi ko, nanginginig ang boses sa tensyon. "Ako lang po ang nagbabayad ng lahat ng gastusin sa pag-aaral ni Althea at proud ako na maibigay yon sa kanya." Biglang natahimik ang hapag. Nasira lang ng abutin ni Aiden ang cookie at mauntog ang siko niya sa crystal bowl. Natapon ito papunta sa kandungan ni Althea. Napaatras si Althea sa instinto at nabasag ang bowl sa daan-daang piraso. "Althea!" sigaw ni Ate Jennifer. "Tingnan mo ang ginawa mo." "Hindi po ako," mahinang sabi ni Althea. "Si Aiden po ang bumangga." "Huwag mong sisihin ang anak ko sa clumsiness mo," galit na sagot ni Ate Jennifer. Bubuka na sana ang bibig ko para ipagtanggol si Althea nang maputol ng boses ni tatay ang kwarto na parang yelo. "Yan ang kristal ni lola mo, Maria. Family heirloom yan. Kaya nga hindi pwede magkaroon ng magaganda sa paligid ng anak mo." "Hindi naman po." Simula ko. "Nakita ko," putol niya. "Hinila ng anak mo at natapon. Katulad mo, palaging pabaya tapos sisihin ng iba." Lumuluha na ang mata ni Althea. "Sorry po, Lolo. Hindi ko po sinasadya." "Siyempre hindi sinasadya," sabi ni nanay nang may buntong hininga. "Pero hindi naaayos ng intensyon ang nabasag na heirloom, di ba?" May nagbago sa loob ko. Ang maingat na fasad na pinanatili ko sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magkaroon ng bitak habang nakikita ko ang anak ko na humihimpil, tinatanggap ang sisi sa bagay na hindi niya ginawa. Parang ang basag na crystal bowl ay nagbasag din ng isang bagay kay tatay. Bigla siyang tumayo, pula ang mukha sa galit at whiskey. "Ito mismo ang sinasabi ko," sabi niya. Mas mataas ang boses. "Walang disiplina, walang respeto sa family tradition o property." Tinuro niya si Althea na pinipigilan ng iyak. Ito ang resulta kapag pinalaki ang bata sa broken home na walang tamang values. "Tay," sabi ko, sinadya kong pakikalmahan ang boses. "Aksidente lang yan at hindi kasalanan ni Althea. Nangyayari ang aksidente sa lahat ng uri ng pamilya." Inilipat niya ang galit ng buo sa akin. "Huwag mo akong turuan tungkol sa family structure, Maria. Ikaw ang hindi makapag-maintain ng relasyon sa ama ng anak mo. Ikaw ang nabuntis sa labas ng kasal at tumanggi na ayusin." "Hindi po si Althea ang pagkakamali," sabi ko. Nakapalibot sa akin ang mapanganib na kalmado. "Tingnan mo ang sarili mo," tuloy niya na parang hindi ko sinabi. 30 anyos, walang asawa, walang tunay na career, nakatira sa kung anong kita sa maliit na bahay na, yan, pinapaaral ang anak sa school na hindi mo naman kayang bayaran, siguro lublob sa utang katulad ng palagi mong kawalan ng financial responsibility." Nahihirapan si Kuya Rico. "Tay, baka hindi ito ang tamang oras." "Hindi, sawang-sawa na ako sa pag-iingat sa paligid nito," putol ni tatay. "Sawang-sawa na sa pagpapanggap sa bawat gathering. Ang anak mo ay kahihiyan ng pamilyang ito, Maria, palagi na. Matigas ang ulo, rebelde, tumanggi sa landas na inilatag namin para sa'yo." "Ricardo," mahinang sabi ni nanay, pero hinawi niya. "Alam mo ba ang sinasabi ng colleagues ko? Tinatanong nila tungkol sa negosyo ni Rico, sa charity ni Jennifer, tapos nakakakuha sila ng ganitong tingin, yung awa na tingin. Pag naalala nila, may isa pa palang anak na single mom, ang kahihiyan ng pamilya." Bawat salita ay parang suntok,
pero pinanatili ko ang kalmadong hitsura kahit nanginginig si Althea sa tabi ko. At ngayon, tuloy niya, tinuro ang basag na bowl. Pinalalaki niya ang anak niya na pabaya, walang respeto sa family tradition. Sapat na, mahinang sabi ko. Diba? Humarap siya ng buo sa akin. Sapat na Maria, dahil sapat na rin sa akin. Sapat na sa pagdurusa ng mukha mo sa bawat gathering. Sapat na sa panunood ko kung paano mo palakihin yang batang yan na walang tamang guidance. Sapat na sa kahihiyang dala mo sa reputasyon ng pamilya natin. Sumali si Ate Jennifer, mukhang naengganyo ng speech ni tatay. Palagi mong iniisip na espesyal ka, Maria. Palaging akala mo hindi applicable sa'yo ang rules, pero tingnan mo kung saan ka napadpad. Dead end job. Walang asawa na nahihirapan bigyan ng anak mo ng mga bagay na natural na meron ang mga anak namin. Tamang bahay, tuloy ni tatay. Yan ang kailangan ng mga bata. 2 magulang, stability, values, hindi yung binibigay mo sa maliit na bahay na yan. Umiiyak na ng malakas si Althea. Tahimik na tumutulo ang luha sa pisngi. Inilagay ko ang kamay sa balikat niya at tumayo. Aalis na po kami, sabi ko ng kalmado. Tatakbo na naman, katulad ng dati, pangaasar ni tatay. Hindi kayang harapin ang katotohanan, di ba? Ang katotohanan ay hindi mo kailanman tinanggap si Althea o ako dahil sa kung sino kami, sabi ko. At hindi ko nahahayaang gawing maliit kami ng mga salita mo. Nag-red alert ang mukha ni tatay. Alam mo ba kung sino ang gumawa sa'yo ng maliit, Maria? Ikaw mismo, sa mga maling desisyon at matigas na pagtanggi sa payo ng mga mas nakakaalam, at ngayon, ginagawa mo rin yon sa anak mo. Ipinilit ni Althea ang mukha sa tagiliran ko, nanginginig ang maliit na katawan sa hikbi. Lumabas kayo rito! Bigla niyang sigaw, malakas na binagsak ang kamay sa mesa, kaya nag-jump ang silverware. Lumabas sa bahay ko, ikaw na walang utang na loob, bastos, at isama mo ang bastos mong anak. Patay na katahimikan ang bumalot sa hapag. Kahit si Ate Jennifer mukhang nagulat sa outburst ni tatay. Ricardo, mahinang sabi ni nanay, Thanksgiving to. Wala akong pakialam kung anong araw, sabi niya nang may paglalaway. Gusto ko siyang makaalis sa bahay ko. Ang kahihiyan ng pamilya. Yan ka, Maria. Kahihiyan sa angkan ng Santos. Tumingin ako sa paligid ng mesa, sa mga mukha ng pamilya ko. Si nanay, maputla at tahimik. Si Kuya Rico, nahihirapan pero ayaw makialam. Si Ate Jennifer, halo ng gulat at smug satisfaction. Si Paul, nakatitig sa plato. Kahit ang mga bata natigilan, nakasaksi sa sumabog na taon-taon ng sama ng loob. Humugot ako ng malalim na hininga at pinulot ang dignidad ko na parang baluti. Sige po, sabi ko lang. Tumingin kay Althea. Isuot mo ang jacket mo, baby. Uwi na tayo. Pero mommy, bulong niya barado sa luha. Paano yung pie ni Lola? Marami pang iba pang pie, pangako ko. Nabiyak ang puso ko sa innocence niya sa gitna ng ganitong kalupitan. Tama, tumakbo kayo, tawag ni tatay habang inaakay ko si Althea palabas ng foyer. Yan lang naman ang alam mong gawin. Tinulungan ko si Althea na magsuot ng jacket at kinuha ang bag at susi. Matatag pa rin ang kamay ko kahit bagyo ang nararamdaman sa loob. Pagdating sa front door, humarap ako sa pamilya na sumunod sa hallway. Alam niyo po, sabi ko ng mahina. Sa loob ng maraming taon, wala akong hinangad kundi ang approval at acceptance nyo. Gusto kong magkaroon si Althea ng pamilya na akala ko meron ako noong bata pa ako. Pero ngayon, nakikita ko na ilusyon lang yon. Hindi ito pamilya. Sistema ito ng paghatol at conditional love. Paano mo nagawa? Simula ni tatay. Pero itinaas ko ang kamay at sa gulat ko, tumahimik siya. Kami ni Althea ay may karapatan sa higit pa rito. May karapatan kami sa pagmamahal na walang kondisyon at pang-aalipusta. Salamat sa pagpapakita niyo nito ng malinaw ngayong araw. Binuksan ko ang pinto at inakay si Althea palabas sa malamig na gabi ng Nobyembre. Naririnig ko pa rin ang sigaw ni tatay sa likod, pero wala nang kakayahang saktan ang mga salita niya. Sa loob ng kotse, malayang tumutulo ang luha ni Althea. Bakit po galit sa atin si Lolo, Mami?
Hindi siya galit sa atin, baby, sabi ko habang pinaandar ang makina. Hindi lang niya kami naiintindihan at hindi na yon problema natin. Habang nagmamaneho kami palayo sa bahay na lihim kong iniligtas mula sa foreclosure, nagdesisyon ako na magbabago magpakailanman ang buhay namin. Oras na para itigil ang pagtatago ng tagumpay ko. Oras na para itigil ang pagtitiis sa kalupitan nila. Oras na para bumuo ng buhay batay sa tunay na koneksyon, hindi sa obligasyon ng pamilya. Kinagabihan, nag-check-in kami sa luxury hotel. Nag-room service kami ng Thanksgiving meal para sa dalawa lang, kumain ng ice cream sundae sa malalambot na hotel robes habang nanonood ng cartoons. Nang tuluyang makatulog si Althea dahil sa pagod sa emosyonal na araw, gumawa ako ng mga tawag na magse-set up ng plano ko. Sumalangit ang umaga sa bintana ng hotel suite, gumagawa ng gintong patterns sa makapal na carpet. Tulog pa si Althea, nakapulupot sa king-size bed, kumakalat ang kulot na buhok sa unan. Gising ako ng maaga para tapusin ang details ng bagong simula namin. Nag-ring ang phone ko, si Luz, ang executive assistant ko, na akala ng pamilya ko ay kaibigan ko lang. "Good morning, Maria," sabi niya. "Tapos na po ang lahat ng arrangements. Ready na po ang house sa Tagaytay. Ang office mo roon, handa na sa Lunes. In process na rin po ang school transfer ni Althea. Excited po sila na makasali siya mid-year." "Salamat, Luz," sabi ko ng mahina para hindi magising si Althea. "Nakipag-ugnayan na po ako sa finance team mo. Hinihintay na lang po ang final go signal mo para i-cut off ang lahat ng shell company support. Sabihin mo lang." Humugot ako ng malalim. Sa loob ng maraming taon, lihim kong sinuportahan ang pamilya. Binayaran ang mortgage ni na tatay at nanay, pinunduhan ang mga negosyo ni Kuya Rico, binayaran ang tuition ng mga anak ni Ate Jennifer, at marami pang luho. Lahat sa pamamagitan ng dummy companies at anonymous scholarships na hindi matutunton pabalik sa akin. "Gawin mo na," sabi ko ng matatag. "Itigil ang lahat ng financial support effective immediately." "Sure ka po ba? Malaking shock po yan sa kanila." Sure na sure ako. Oras na nilang maranasan ang tunay na consequence. Pagkatapos ng tawag, tinawagan ko si Rodrigo, financial advisor ko. "Maria, natanggap ko ang email mo. Sigurado ka ba rito? Malaking shift ito sa financial structure mo." "Hindi pa ako naging sigurado sa kahit ano kaysa ngayon," sagot ko. Walang anonymous support na, walang itinatago ng success. Oras na para maging totoo. "Sige, i-dissolve ko ang shell corporations at i-redirect ang funds sa main account mo. Magsisimula ng makatanggap ng overdue notices ang pamilya mo sa loob ng ilang araw." "Salamat, Rodrigo." Pagkatapos ng tawag, gumalaw si Althea at umupo, kinuskos ang mata. "Mommy, nasaan tayo?" "Sa hotel, baby, naalala mo? Dito tayo nag-Thanksgiving dinner kagabi." Nalungkot ang mukha niya nang bumalik ang memory ng nakaraang gabi. "Uwi na tayo ngayon?" Umupo ako sa tabi niya sa kama at hinawakan ang maliit niyang kamay. "Actually, iniisip ko na baka magkaroon tayo ng bagong adventure. Ano sa tingin mo kung lumipat tayo sa bahay natin sa Tagaytay? Yung malapit sa Taal Lake na binisita natin last spring?" Lumaki ang mata niya. "Yung may infinity pool at maraming pine trees?" "Oo nga. Paano naman ang school at work mo?" "May magandang school sa Tagaytay na excited na makasali ka at pwede akong magtrabaho kahit saan. Isa yan sa perks ng pagiging boss." Tumingin siya ng curious. "Boss ka, mommy?" Kumislap ang mata niya sa bagong realization. Ngumiti ako, napagtanto kung gaano ko katagal itinago kahit sa kanya. "Oo nga. Tinutulungan ko ang mga tao sa computer problems, pero sa totoo lang, ako ang may-ari ng company. Ako ang in charge sa lahat." "Parang Reyna?" tanong niya. Kumikinang ang mata. Tumawa ako. "Medyo ganun. At alam mo ba? Oras na para malaman yan ng lahat." Sa breakfast, ipinaliwanag ko kay Althea sa paraang naiintindihan ng 5-year-old na mayaman tayo pero itinago natin sa pamilya. Na magsisimula tayo ng bagong buhay sa Tagaytay kung saan pwede tayong maging totoo nang walang itinatago. "Makikita pa ba natin sina Lolo, Lola at Kuya Rico?" Tanong niya ng maingat habang naglalagay ng jam sa toast.
Nasa kanila yon, sagot ko ng tapat. Pero una, kailangan nilang matutong maging mabait at magrespeto sa atin. Nag-check out kami sa hotel at nag-drive pa uwi para mag-empake ng essentials. Ang moving company ang bahala sa iba sa mga susunod na araw. Sa gabi ring yon, nasa private flight na kami papuntang Batangas, iniwan ng malamig na Nobyembre ng Metro Manila para sa mainit na hangin ng probinsya. Ang beachfront house namin sa Tagaytay ay modernong obra maestra ng salamin at puting bato. May panoramic view ng Taal Lake at malaking infinity pool. Tumakbo si Althea sa malalaking kwarto, natutuwa sa view mula sa bagong bedroom niya at sa playroom na custom design ko para sa kanya. "Totoo bang bahay natin to, Mami?" Tanong niya ng may pagkamangha. "Totoo na totoo," pagpapatunay ko. "At ngayon, hindi na tayo magpapanggap." Naghiling ang unang linggo sa Tagaytay para sa amin pareho. Naglangoy kami sa lawa, nag-explore ng bagong neighborhood, binisita ang bagong school ni Althea, at nagsimulang mawala ang bigat ng maraming taon ng paghatol at pagpapanggap mula sa balikat namin. Tapos nagsimula ang mga tawag. Una mula kay Kuya Rico, unusually panicky ang boses. "Maria, may kakaiba. Bigla na lang nag-withdraw ang angel investor sa business ko. Lahat sa iisang araw. May narinig ka bang market shift?" "Wala," sagot ko ng kalmado. "Pero sigurado akong may contingency plan ang successful entrepreneur na katulad mo." Sunod si Ate Jennifer, tense ang boses sa controlled anger. "Maria, tumawag ang school ni na Aiden at Zoe. Binawi raw ang scholarship nila mid-year. May biglaang nag-collapse na fund na nagpo-provide noon. Siguro may pagkakamali." "Sayang naman," sagot ko. "Sana makahanap kayo ni Kuya Paul ng solusyon." 3 araw pagkatapos, tumawag si nanay. Nanginginig ang boses. "Maria, may kakilakilabot na nangyari. May foreclosure notice na kami. Galit na galit si tatay. Sabi niya error ng bank, pero sinisiguro nila na ilang buwan nang hindi nababayaran ang mortgage." "Mukhang stressful, Nay. Tinawagan niyo na ba ang financial advisor?" "Wala kaming budget para doon ngayon, Maria. Baka mawala ang bahay. Yung bahay kung saan ka lumaki. Wala ka bang pakialam?" "Marami akong pinapahalagahan, Nay, tulad ng paano kayo nagtrato sa anak ko. May makahulugang katahimikan sa kabilang linya." Sa wakas, 1 linggo pagkatapos ng Thanksgiving, dumating ang tawag na hinintay ko. Si tatay, wala nang dating autoridad ang boses, halos hindi makilala sa desperation. "Maria," sabi niya nang walang greeting, "may mali talaga. Sabi ng bank, hindi nabayaran ang mortgage pero may record na nabayaran." "Nabagsak ang negosyo ni Rico," sabi ni Jennifer, sabay-sabay bigla ang due ng tuition ng mga bata. Parang may sistematikong sumisira sa pamilya. "Mukhang seryoso," sabi ko, pinapanood si Althea na nagdi-drawing sa terrace overlooking the lake. "Naisip mo bang baka hindi ganun ka-solid ang financial foundation ng buhay na niyo gaya ng akala mo?" "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya, may bahid ng dating ugali. "Tay, sa tingin mo saan nanggagaling ang pera sa nakalipas na mga taon? Pagkatapos ng recession na natalo ang investments mo, pagkatapos ng 3 failed ventures ni Kuya Rico, pagkatapos magsimulang mabuhay sina Ate Jennifer at Kuya Paul beyond sa income ng law firm ni Kuya Paul. Ano ang alam mo tungkol doon?" Naging maliit ang boses niya. "Alam mo lahat dahil ikaw ang nagbayad ng lahat sa loob ng maraming taon. Imposible yon. Ang mortgage payments sa bahay niyo galing sa Andrews Heritage Holdings. Ako ang gumawa noon para suportahan kayo ng lihim pagkatapos ng recession. Ang angel investors ni Kuya Rico, ako yon. Ang scholarships ng mga anak ni Ate Jennifer, ang education funds, family vacations, bagong kotse, country club membership, lahat, ako." "Bakit?" simula niya, tapos nilinaw ang lalamunan. "Bakit mo itinago to sa amin?" "Dahil gusto ko kayong tanggapin ako at si Althea dahil sa kung sino kami, hindi dahil sa maibibigay ko. Gusto ko ng tunay na relasyon, hindi transactional. Pero napagtanto ko na hindi yon mangyayari." "Maria, kung totoo yan, kailangan mong i-restart ang payments agad. Mawawala ang bahay namin at ni nanay. Mababagsak ang negosyo ng kapatid mo, ang mga apo ko,
Magiging okay ang mga anak ni Ate Jennifer sa public school, katulad ng kahihiyan ng pamilya, at magiging okay rin ang anak niya sa paningin ng lahat. Tumulo ang sama ng loob na pinigilan ko sa loob ng maraming taon sa boses ko. Tinawag mo akong basura. Itinaboy mo ang apo mo sa malamig na hangin noong Thanksgiving. May consequence ang bawat aksyon. Hindi mo magagawa to sa pamilya mo? Protesta niya. Pero nawala na ang dating authoritative tone na nanakot sa akin sa loob ng dekada, napalitan ng hubad na takot. Wala akong ginagawa sa inyo, sagot ko. Tigilan ko lang ang paggawa para sa inyo. May difference niyon. Ano ang gusto mo? Sorry? Sige, sorry sa sinabi ko. Galit ako dahil sa kristal. Hindi tungkol sa kristal to, Tay. Tungkol ito sa maraming tao ng conditional love at paghatol. Tungkol sa pagtuturo kay Althea na karapat-dapat siyang igalang, hindi alipustahin. Tungkol sa pagiging totoo sa sarili ko at sa mga naabot ko kahit na paulit-ulit mong sinasabi na failure ako. Narinig ko siyang sinusubukang iproseso ang seismic shift sa family dynamics. Maliit at mahina ang boses niya sa paraang hindi ko pa narinig. Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap face to face. Nasa Tagaytay na kami ni Althea. Nagsisimula ulit kami sa lugar na pwede kaming maging totoo nang walang paghatol. Tagaytay, hindi mo pwedeng basta kunin ang apo ko at dalhin sa Tagaytay nang walang usapan. Tumawa ako, nakakagulat na tunog kahit sa akin. Sa tingin ko na wala na ang karapatan mo sa usapan nang tawagin mo siyang bastos at itinaboy sa dinner noong Thanksgiving. Natapos ang usapan doon, si tatay ay nanatiling nabigla sa revelations na nagbaligtad sa pagkaunawa niya sa financial reality ng pamilya. Noong gabing yon, habang nanonood kami ni Althea ng sunset mula sa terrace overlooking Taal, seryosong tumingin siya sa akin. Okay lang po ba sina Lolo, Lola, Ate Jennifer at Kuya Rico, Mommy? Hinaplos ko ang buhok niya ng mahina. Kailangan nilang mag-adjust. Pero oo, magiging okay sila. Hindi na sila mabubuhay sa pera natin. Oo, basta po ba na binibigyan natin sila ng pera, pero hindi na natin kailangan ng secret sa pagitan natin, di ba? Tumango siya ng seryoso. Walang secret na, tayo na lang talaga. Tayo na lang talaga, sang-ayon ko, niyakap siya habang nawawala ang huling sinag ng araw sa abot tanaw. Ang Disyembre sa Tagaytay ay naging revelation. Habang malamang natatakpan ng ulap at malamig ang dating bahay namin sa Metro Manila, kami ni Althea ay nag-weekend sa labas, light sweater lang, nangongolekta ng pebbles sa lakeshore at nagtatayo ng sandcastles. Ang init ng araw ay sumasalamin sa lumalaking init sa puso namin habang inaayos namin ang tunay naming buhay. Namumukadkad si Althea sa bagong school niya, ang Wellington Academy, kung saan tinanggap siya ng buong puso ng teachers, pinuri ang art talent niya, at pinaunlad ang curiosity niya sa academics. Walang anino ng family judgment na nakabitin sa kanya. Namulaklak siya, madali makipagkaibigan, umuuwi araw-araw puno ng kwento tungkol sa art projects at science experiments. Itinatag ko ang Tagaytay office ng company ko at nagsimula sa passion project ko, affordable coding curriculum para sa underprivileged schools. Sa gabi, imbes na mag-alala tungkol sa pag-maintain ng imahe para sa pamilya, nakatuon ako sa pagbuo ng tunay na support network. Ang kapitbahay namin, Pamilya Reyes, may kambal na kapareho ng edad ni Althea, at hindi nagtagal ay naging regular na ang playdates at family dinners. Sumali ako sa Women's Business Mentorship Group at nakahanap ng kaibigan sa mga babaeng pinahahalagahan ang ambisyon at independence kaysa sa pagpuna rito. Sa unang pagkakataon sa adult life ko, hindi ko na itinago kahit anong parte ng sarili ko sa mga tao sa paligid ko. Samantala, patuloy na umuunlad ang sitwasyon sa pamilya ko. Dumadalas ang tawag at text mula sa galit na demand patungo sa desperate na pakiusap para sa reconciliation. Si Nanay ang unang tunay na lumapit. 2 linggo bago Pasko, tumawag siya, wala nang dating sharp efficiency ang boses. Maria, sabi niya, matagal-tagal ko nang iniisip ang lahat mula nang mangyari yon. Buti naman narinig ko yan, Nay.
Hindi maganda ang paghawak ni tatay sa sitwasyon, ang pride niya. Alam ko naman po si tatay, sangayon ko. Pero hindi po tungkol sa pride niya, tungkol po sa respeto. Mahabang katahimikan bago siya magsalita ulit. Na-miss ko si Althea, sabi niya sa wakas, maliit ang boses. Naiisip ko ang mga drawing niya sa ref at kung paano siya tumulong sa akin mag-arrange ng flowers. Nagulat ako sa admission. Hindi pa siya nagpakita ng ganitong lambing sa mga anak o apo noon. Na-miss din po niya kayo, sabi ko. Totoo naman. Kahit anong mangyari, madalas itanong ni Althea si Lola. Gusto kong makita kayong dalawa. Pwede bang pumunta ako sa Tagaytay? Ako lang. Maingat kong pinag-isipan ang request. Pwede po, pero kailangan may ground rules. Ground rules? Parang hindi sigurado siya. Oo po, walang pagpuna sa choices namin sa buhay. Walang paghahambing sa mga anak ni Ate Jennifer. Walang pagtuon sa pagkukulang ni Althea ng father figure. Just accept us as we are. Isa pang pause. Sa tingin ko kaya ko. At sa sorpresa ko, kaya niya nga. Isang linggo bago Pasko, dumating si Elena Santos sa Tagaytay, mukhang mas maliit at mas vulnerable kaysa sa memorya ko. Dala niya ang mga art supplies para kay Althea, mas thoughtful kaysa sa usual educational toys, at talagang nag-effort na makipag-ugnayan kay Althea sa terms niya. Sa ikalawang araw niya, habang nanonood kaming maglangoy si Althea sa pool, tumingin si nanay sa akin na may luha sa mata. Ako yata ang naging masamang ina sa'yo, di ba? Ang blunt admission ay nagpa-momentary speechless sa akin. Palagi mong gusto na maging isang bagay na hindi ako, sabi ko sa wakas. Hindi ko kailanman naging katulad ng anak na iniisip mo. Akala ko tinutulungan kita. Sabi niya pinipilipit ang wedding ring. Hinuhila kita patungo sa mga bagay na sa tingin ko ang magpapasaya at magpapasuccess sa'yo. Hindi ko naisip na iba ang definition mo ng happiness at success. At ngayon, tanong ko. Tumingin siya sa bahay, sa pool, sa ebidensya ng success ko. Ngayon nakikita ko na alam mo talaga ang ginagawa mo. Nagtayo ka ng extraordinary life, Maria, sa sarili mong terms. Hindi pa yon full reconciliation, pero simula na. Pag-alis niya, nag-establish kami ng bagong cautious relationship. Batay sa kung sino talaga kami, hindi sa kung sino ang gusto niya na maging ako. Si Kuya Rico ang susunod. Halos mabagsak na ang business niya. Nilunok niya ang pride at tumawag para humingi ng advice imbes na bailout. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa yon, admit niya sa video call. Magtayo ng successful company mula sa simula. Matinding trabaho, sagot ko. At pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng tao, imbes sa iniisip mong dapat nilang gusto. Hindi ako magaling doon, sabi niya ng may surprising self-awareness. Palagi akong busy trying to impress tatay. Paano naman yon? Tanong ko nang walang galit. Tumawa siya ng malungkot. Hindi maganda. Iba na siya ngayon, mas tahimik. Minsan nakikita ko siyang nakatitig sa old photos mo nung college. Sa tingin mo na-miss niya ako? Na-miss niya ang idea ng pagkokontrol sa'yo, pagtutuwid ko. Iba yon sa pag-miss sa'yo. Pinag-isipan niya yon. O baka napagtanto niya kung ano ang nawala sa kanya sa pagsisikap niyang kontrolin ka sa loob ng maraming taon. Max, sa mga linggo pagkatapos, nag-develop kami ni Kuya Rico ng bagong sibling dynamic. Hindi ko sinagip ang business niya, pero pinakilala ko siya sa mga advisors na makakatulong sa kanya mag-restructure ng mas sustainable. Nagsimula siyang tingnan ako bilang peer imbes na little sister na laging nagkakamali, at natuwa ako sa company niya nang walang competition at judgment. Si Ate Jennifer ang pinakamalayo pa rin. Nang sa wakas siya tumawag, tense ang boses sa hirap na galit. Alam mo ba ang ginawa mo? Kinailangan nang umalis sina Aiden at Zoe sa school nila mid-year. Alam mo ba kung gaano kasakit yon sa bata? Kasing sakit siguro ng pagtawag na bastos at pagtataboy sa Thanksgiving dinner, suggest ko. Iba yon, bata pa si Althea. Baka hindi niya naalala. Naalala niya, sabi ko ng matigas. Naalala ng mga bata kapag pinaramdam sa kanila na hindi sila welcome. Kaya revenge to. Pinaparusahan mo ang mga anak ko dahil sa sinabi ni tatay. Hindi ito parusa, ate. Reality lang. Mabuti naman ang sweldo ni Kuya Paul. Maganda ang bahay niyo.
Magkakaroon ng magandang public education ang mga anak nyo, katulad ng kung hindi mo na-intervene ang private tuition. Hindi pareho, at alam mo yon, sabi niya. Hindi lahat may P1 bilyon na pangmalakasan. Hindi nga, kaya dapat tratuhin ng may respeto ang may ganitong resources, hindi pagmamaliit. Nag-end ang tawag sa stalemate. Pero sa mga linggo pagkatapos, may mga small changes. Ang social media posts ni Ate Jennifer na dating puno ng luxury vacations at designer items ay naging mas simple. Nag-mention siya ng volunteering sa bagong school ni na Aiden at Zoe. At sa wakas, nag-send siya ng short message pagkatapos ng birthday ni Althea. Tinatanong kung pwede raw mag-video call ang anak niya sa mga pinsan. Maliit na olive branch pero tinanggap ko para kay Althea. Kahit paano, walang kasalanan ang mga bata sa conflict ng matatanda. Si tatay ang pinakamalayo pa rin. Karamihan ng komunikasyon niya ay sa pamamagitan ni nanay, parang hindi niya kayang direktang harapin ang power reversal. Na-restructure ang mortgage sa mas affordable payment pagkatapos nilang magbenta ng isa sa mga sasakyan at ikat ang country club membership at iba pang luxuries. Narinig ko kay Kuya Rico na nag-take siya ng consulting gig para dagdagan ang retirement income. Unang real job niya sa loob ng maraming taon. Nang malapit na ang Pasko, nagplano kami ni Althea ng unang holiday celebration namin sa bagong bahay. Nag-decorate kami ng Christmas tree gamit ang ornaments na pinili naming magkasama, nag-bake ng cookies kasama ang pamilya Reyes, at nag-usap tungkol sa mga tradisyon na itutuloy at mga bago na pwede nating likhain. Makikita ba natin sina lolo at lola sa Pasko? Tanong ni Althea isang gabi habang naghahang ng stocking sa bintana overlooking the lake. Isang unusual spot dahil walang fireplace. Hindi ngayong taon, baby, sabi ko. Pero pwede si Lola pumunta ulit sa January. Si Lolo? Nagdalawang isip ako, gustong maging honest pero hindi maging burden sa kanya. Si Lolo ay natututo pa ng important lessons tungkol sa pagiging mabait sa iba. Kapag ready na siya, pwede rin siyang bumisita. Seryosong pinag-isipan niya yon. Pwede talagang magbago ang tao kung talagang gusto nila, di ba? Oo, sang-ayon ko, niyakap siya. Pwede silang magbago kung sapat ang gusto nila. Nagdaos kami ng Christmas dinner para sa mga bagong kaibigan at kapitbahay. Pinuno ang bahay ng tunay na tawa at init. Habang pinapanood ko si Althea, naipaliwanag ang artwork niya sa mga bisita nang may confidence. At saya na pagtanto ko na nagawa namin ang isang bagay na kulang sa perfectly decorated house ng magulang ko. Isang lugar kung saan nararamdaman ng lahat na appreciated sila dahil sa kung sino talaga sila. Pagkatulog ni Althea, nang gabing yon, umupo ako sa terrace under the moonlight. Pinag-iisipan kung gaano kabilis nagbago ang buhay namin sa loob lang ng isang buwan. Ang huling tawag noong Thanksgiving ang nagpalaya sa amin mula sa pagpapanggap. Pero ang tunay na liberation ay nagmula sa loob. Ang tapang na mabuhay ng totoo at humingi ng respeto na nararapat sa amin. Nag-vibrate ang phone ko sa isang text. Galing kay tatay, unang direct communication mula sa confrontation namin. Merry Christmas kina Maria at Althea. Pinakita ni nanay ang pictures na pinadala mo. Maganda ang bahay. Sana maayos kayong dalawa. Hindi yon sorry. Hindi pa reconciliation, pero acknowledgement ng existence namin nang walang pagpuna o paghatol. At ngayon, sapat na yon. Sinagot ko ng simple na Merry Christmas din, bumalik sa pagtingin sa lawa at naramdaman ang kapayapaan na dumarating. Nagkaroon kami ng bahay kung saan lalaki si Althea na alam niyang ang value niya ay hindi tinutukoy ng expectations ng iba, kung saan matututo siyang ang respeto ay pinaglalaban, hindi hinhingi, kung saan mauunawaan niyang ang pamilya ay pwedeng i-define sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtanggap kaysa obligasyon at paghatol. Yon ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa kanya at sa sarili ko.